And thank you for joining Hi, us. good evening, Ed, Joby, and Chiki. Good evening Hello po. Good evening, sir. Sir, we understand that nakita niyo mismo itong screenshots daw na nag-uugnay. Tama ba? Kay, supposedly between Eden Bersamin and President Marcos. Is that correct? Yes po, kasi po kami po inimbita ni Congressman Libiste. Three occasions at hindi lang naman ako, hindi lang si Congressman Tino, may tatlo pang mga representatives ng Kongreso ang nakakita nito. Ito ay nasa kanyang laptop at pinakita niya sa amin yung buong conversation between President Marcos and dating PLO chief Adrian Bersamin, including a parang detailed na kwenta ng gastos nung Alyansa campaign noong 2025. So explicit po talaga yung messages. Walang coding o mga secret jargon. May dalawang number, supposedly number ni President Marcos at number ni PLO chief Adrian Bersamin. Pero sir, these are screenshots or images. Parang parang talagang images. Images. Ang una niya pinakita yung video, yung CCTV yung CCTV na nakunan sa bahay ni Congressman Libiste, kung saan bumaba sa sasakyan, pagpunta sa bahay niya sa Taal, Batangas. May mga kasama siya, supposedly mga lawyers daw yun. So yun yung unang pinakita. Pagkatapos mga pinakita niya, sabi niya sa amin, nung daw medyo nauungkat na yung ni Senator Lacson yung mga pangalan ng mga Bersamin, ay natakot sila na maging fall guy, kaya gumawa sila ng affidavit. At doon mismo sa bahay ni Congressman Libiste daw ito ginawa. At may mga naiwan sa kanyang records. Yes, sir. Pero sir, yes, sir. I understand, sir. So these are images of at least alleged screenshots of a conversation between Bersamin and ledgers of expenses. And the president. This is over Messenger, you suppose, or this is over cell phone? May cell phone number. So it's text messages. Yes, text message. But sir, how was anybody able to ascertain that these were really messages captured via screenshotting? Well, yun ang pagkakasabi sa amin ito daw yung ginawa ni PLO chief Adrian Bersamin para maging security niya. At na kung siya ay gagawin wala naman. Ibig sabihin, nandun yung kwenta. Kasi allegedly, merong mga nakuha mula sa kay Engineer Bernardo at sa customs at sa confidential funds ng Pangulo na ginamit sa Alyansa campaign noong 2025. Nakalagay din doon kung saan yung mga ginasta, yung binigyan ng contribution, yung mga senatorial candidates ng Alyansa, yung binayad sa mga entertainers, yung binayad sa mga ads, marami pang iba. May mga natira, may mga dates, may complete dates kung kanino binigay. Parang detalyado talaga. At meron pa mga nakalagay doon na iba na hindi tungkol sa kampanya, may mga iba pang na ayaw ko na banggitin. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We understand, sir. Of course, these are all details that were shown to you. But just to be fair to everybody concerned, was there any attempt to establish the veracity of the screenshots? Kasi of course, these are images that are being shown to you. Well, siguro baka kapag sabi niya talaga si Congressman Libiste, kaya nga niya kami tinawag at pinakita niya sa amin
ito dahil nga gusto niyang mangyari, ilaban namin na magtuloy-tuloy yung impeachment complaint dahil di ba na siguro matatandaan niyo naman na bumoto kami ng Yeah. no dun sa determination dun sa dismissal ng case sa committee pa lang dahil nakita namin na pinatay ka agad yung complaint kasi yung sufficiency ng substance, maliwanag naman sa Rule 3, Section 5 ng impeachment rules ng House na ang kailangan lang yung patunayan, may mga allegation, may factual allegation, tapos may connection sa impeachable offense na isang impeachable. Tingin namin na satisfy naman yon kaya lang pinatay ka agad. Diba? So hindi na nagkaroon ng investigation, hindi na nagkaroon ng presentation ng evidence sa testimonies. Kasi kung nagkaroon ng presentation ng evidences at testimonies, ito'y mailalatag doon at may masusuri sana ng impeachment ng Justice Committee. Kung totoo ba to o hindi. At pwede mag-testify doon si Congressman Leandro Libiste. Kung guys, so yun na nga, sinasabi niyo na nga na, well, unfortunately, ay naharang na eh. O parang napatay na, no? So, pero meron kayong hawak at nakita na ganyang klaseng impormasyon. So, saan pa pwedeng dalhin yung mga ganyang mga bagay para, well, parang hindi kayo nang hinayang. Mahirap talaga eh. Alam mo, Joby, ang problema kasi, lahat ng investigation, pag lumalapit na sa Malacanang, namamatay na investigation. For example, yung ICI. O si Senator Lacson sa Blue Ribbon, sinabi niya, involved yung mga Bersamin, pero hindi niya pinatawag. So, para bang may laging napipigil, laging bitin. Pagka medyo parang ang tinuturo ng lagi, Martin Romualdez, Saldico, pero pag dumadating na sa mga cabinet members, pag dumadating na sa pinto ng Malacanang, nahihinto na investigasyon. Kaya yun ang nakikita natin na problema. Kaya nga for example, kami, sinabi sa amin, ipaprioritize yung Independent Commission Against Corruption Bill. So, tinapos namin sa committee last December. Nag-overtime kami. Tapos biglang kininto. So, talagang paano natin malalaman yung katotohanan kung mismo yung administration, kung mismo yung Malacanang ang siyang pumipigil sa malalimang pag-iimbestiga dito sa flood control mess na ito. Alam mo, ang masama, ang naapektuhan yan, yung ekonomiya natin. As you all know, 3% yung GDP natin last December. Hindi ako magtataka kung less than 3% by the first quarter. Wala pa tayong public spending, walang mga bidding. Walang maraming daan-daan libong mga construction workers. Nararamdaman ko yan sa aking distrito. Libo-libong nawawalan ng trabaho, yung mga suppliers na walang hanap buhay. Yan epekto nung yung mga foreign investment. Nakita natin, pabagsak ng pabagsak. Kasi nga, nakikita natin na merong hindi matuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. This is the grandest heist in the history of national budget and infrastructure. So, hanggang di natutuldukan yan, ay babagsak yung ekonomiya natin. Pero sir, di ba may avenue pa sana na maaaring naihabol ni Congressman Libiste? I mean, he could have delivered a privileged speech exposing the screenshots instead of showing it to individual congressmen. Well, I don't know. Kasi alam mo sa Congress ngayon, bago ka mag-privileged speech, kailangan submit mo muna yung yung speech mo. So they have the option not to show to the screen. Doon sa screen ng Congress yung ano man yung ipapalabas mo. Iba na. Kailangan Oo, ganun ngayon, iba na. Iba na, no? Nung kino-cover ko kayo dyan, dati, kung gusto ko magsasalita ako. Yes, sir, but I mean, nobody can force you, even if you submit a different script, nobody can force you to go out of script eh. Pero yung text, kailangan sila mag-ooperate eh. Sila mag-ooperate. Yung ilalagay. Yeah, I understand that. But, you know, he could have still spoken out. And I suppose he still can speak out. Yung nga lang, meron niyang 1 year pa. Sayang eh. Late na yun eh. Also, sir, maaaring siyang magpa-press con.
Yeah. And alam mo, tingin ko, kaya lumalapit sa amin si Congressman Libiste. Kasi talagang nakikita ko sa kanya, hindi pa siya, hindi niya pa alam masyado yung gagawin niya. Siguro napakabata pa niya and this is this is his first term. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Saka sabi niya, natatakot din. Natatakot din sila kaya urong sulong Urong sulong. Sabi ko, tinanong ko, ano ba talaga ang iyong motivation para ilabas to? Sabi niya, self-preservation, meron ka bang tinatago na kasalanan kaya gusto mo tinanong ko sa kanya mabuti. Ang sabi niya sabi niya, siyempre partly self-preservation pero gusto niya rin malaman ng bayan. Sabi niya sa akin, marami pa talagang may mga bagay pa na hindi pinapakita sa amin na pag nakita namin masasabi namin na itiklop na yung mesa. Yun ang sinabi niya sa amin. So ano po ang advice po ninyo sa kanya? Kasi sabi niyo po ay he goes to you guys for advice. Sa kanya, pagsipan niya mabuti, kung gusto niya, natatakot siyang maglabas, bigay niya sa akin lahat ng record. Gusto niya ako magsalita, magsasalita ako para sa kanya. Sabi ko sa kanya. Pero kinakailangan mo siya ng affidavit na pangangatawa na niya, yan lahat ng mga yan. Sir, bring it out in public kasi for example, at this point kasi sir, like ito nata, at this point, it's second and third hand information. May binigay sa kanya daw na screenshots na pinakita niya sa inyo. Siyempre maganda dyan, kung sakali mag-press con siya, isama niya si Eden Bersamin. Eden Bersamin would authenticate and make the claim in public. Instead of kasi di ba, it becomes second and third hand information na nabasa po ninyo yung pinakita sa inyo. Ang sabi niya sa akin, kasi ang apprehension, ngayon, tahimik na sila. Adrian, tahimik na yung pamilya niya, wala nang issue. So, kahit pa paano, natahimik ngayon. Hindi katulad nung dati, nung unang ginawa yung affidavit na talaga nag-aalala sila, di ba? Pero ang sinasabi rin na paano yan, after 2 years, kung wala na si Presidente, baka naman sila habulin pagka wala na si Presidente Marcos. So, kaya nga sabi ko, you should, dito sa buhay na ito, lahat may risk. Ang importante, sabi ko, gawin nyo tingin nyo yung tama. So, willing naman siya ibigay lahat sa inyo po. Yun po yung advice niyo sa kanya. Marami siyang mga apprehensions. Okay. Marami siyang mga apprehensions. Pero hopefully, sabi ko hindi mo naman magtatago ang katotohanan. Laging lalabas yan. Sana lumabas na talaga yung katotohanan. Maski naman nung privilege speech ko, sinabi ko kay Presidente, sabi ko dapat paliwanag niya bakit pinayagan niya yung 2023, 2024, 2025 national budget, sinalahula ng Kongreso, yung mga flagship projects inilagay sa flood control, double whammy, na delay na yung mga projects, tapos mayad pa tayo ng mga penalties, tapos nag-increase yung presyo. Bakit hindi niya may paliwanag na bakit niya pinayagan? Bakit niya pinayagan yung 1.45 trillion? This is unprecedented in the history of General Appropriations Act. Marami na akong na 5 kongreso na ako, hindi nangyayari yan. Kung meron mga pagbabago, maliit lang. Pero binuhin mo, aagawin mo yung President's budget, aagawin mo yung mga pinag-aralan na mga proyekto ng mga bawat departamento, papalitan mo ng mga kalokohan. Bakit napayagan? Sana kung 1 taon lang, baka maniwala pa ako na hindi nakakita ng kanyang DBM. Pero kung 3 taon, siya at yung kanyang kabinete hindi kumibo. PhilHealth, PDIC, Metro Subway, yung PNR Elevated Rail,
trillions of pesos na nasayang dahil dyan sa flood control mess. Okay. Diyan ako nalulungkot talaga. Okay, sayang konti yung oras pero hindi ko naman kayo pwedeng patulugin ngayong gabi na natin pag-uusapan ang Liberal Party at ang sinasabing paghahanda ng oposisyon para sa 2028. Nagsalita na sila Butchaba, nagsalita na si Teddy Maguila meron pa kami pwedeng makuha sa inyo? Ano bang klaseng paghahanda ang ginagawa ng LP para dito sa paparating Ako sa tingin ko sa LP ang pinakamalakas na kandidato si Vice President Leni Robredo pa rin. Pero alam mo, natatakot ako dun sa mga lumalabas na mga coalition with the administration. Okay. Hindi yan 1+1. Kasi may minus dahil hindi nasasagot yung problema sa flood control. Kung nabubuhay si Pinoy, hindi papayag yan. At isa sa mga pinakamagdating idolo ko sa Liberal Party, si Pangulong Pinoy. Yeah. At alam na alam ko, hindi siya papayag na any coalition with this kind of situation. At palagay ko, ito yung aking hindi ko alam kung ano mangyayari sa ating bansa. Una, kung mananalo si VP Sara, siguradong hahabulin si Presidente at yung kanyang mga allies. So, kung hahabulin sila, dalawa na lang pupuntahan nila. It's either jail or exile. Yeah. Kaya hindi basta-basta papayag si Presidente na manalo si VP Sara. At kung may impeach, madidisqualify, ang tingin ko rin, hindi papayag si Presidente na manalo yung Dilawan, yung LP. Bakit? Hindi pa rin sila makakasiguro na hindi sila ipoprosecute ng sino mang susunod na Presidente. Kasi hihingi ng tao yung kalinawakan pa rin yan. Kaya nakikita ko, the only option of the administration is to remain in power after 2028. Otherwise, they will be prosecuted. So if they will attempt to remain in power in 2028, it will be through constitutional Constituent Assembly, as na sinabi ni Senate President Tito Soto, or through other extra-constitutional means. At yan, ako nakakaba. Sana mali ako, pero being in politics for the last 50 years, diyan ako natatakot.